Hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's vlog para sa taong 2023, ito yung kauna-unang video ni-launch natin. Okay, so meron tayong ngayong i-repair at isi-share na naman sa inyo na panibagong kaalaman sa mga gustong mag-DIY at sa mga gustong matutong mag-repair. So panoorin nyo na lang ito mga ka-DIY para magkaroon kayo ng knowledge or idea na kung saan kayo na mismo yung magre-repair ng inyong mga appliances. Okay, so ito ay isang single tab na dryer or spin. Okay, so ito yung kanyang timer. So ito yung pinaka itsura niya. Ayan, single lang po yan. Okay, ayan. So ang problema nga pala nito mga ka-DIY ay umuugong. Kaya step by step natin gagawin ito para sa mga beginner at sa mga gustong matuto sa pagre-repair, okay, or sa pag-DIY sa bahay lang. Okay, tara. So umuugong siya. Ngayon, okay naman yung kanyang timer. Ayan o. Yan, so gumagana naman yung timer. Okay, ito nga pala yung ating tester or analog tester. Ayan, bali meron siyang saksakan sa gilid. Panoorin nyo na lang sa mga uploaded video natin. Ito kasi yung positive at saka negative ng ating test rod ay konektado dito sa saksakan. Kaya dito ko na lang nilagay yung kanyang positive at saka negative or yan, konektado yung dito na naka parallel yan, kaya pwede natin tusukin dyan, pwedeng test prod ang gamitin dito. Ayan, so isaksak natin, nakasit ako sa extend, tapos i-zero natin. Ayan, zero natin yung ating tester. Ayan, tapos saksak natin. Ayan, kung napapansin nyo mga ka-DIY ay pumalo na kagad yung ating tester. Ayan, on natin yung timer. Ayan, so kung napapansin nyo, nag-reading na kagad tayo. Ayan o. Ayan, so ibig sabihin yan mga ka-DIY, ang nadaanan na reading na ito yung pinaka running niya, ito yung running na pumalo sa tester. Yung starting nito, nandun sa ilalim, hindi kailangan pa natin tusukin yun ng test prod or yung ito, kailangan natin tusukin yun. Kasi yung running buhay, ayan o, buhay yung running niya. Okay, so naka-on tayo sa timer. Yung starting nito ang may problema, kung umuugong or kapasitor. Yun lang sa dalawa. Starting, capacitor, or preno. Nandun lang sa tatlong ito sa kapag umugong yung mga ganitong klase ng dryer. Mapa twin tab man o mga pa-single, parehas lang po yan. Okay, so saksak muna natin. Ito yung pinaka AC code nya. Yan o. Yan. Okay, ito yung saksakan natin. Okay, nasaksak na natin. Then bigyan natin na power. So yan, may power tayo. Tapos on natin yung timer. Ito. Yan. So naririnig ko sa ilalim mga ka-DIY, humugong na lang. Ayan, pero hindi siya umiikot ito. Yan, hindi ito umiikot. Yan, pero sa tester kanina pumapalo, ibig sabihin yung running lang yung nadaanan, pero yung starting wala pa. Okay, patayin natin. So hindi siya gumagana, humugong na lang. So proceed tayo doon sa likod, doon sa pinaka mga wirings. Doon tayo ngayon mag-troubleshoot para alamin kung saan yung pinagmula ng ugong na ito. Tara. Ito na yung pinakalikuran niya. On natin yung timer. Yan. Kung naririnig nyo, naka-on naman yung timer. Okay, ulitin natin para makita nyo talaga. Ayan. Binuksan ko muna itong likuran. Tapos, ayan. Kasi ito yung kanyang capacitor starting. Okay, ito yung kanyang AC cord. Then, power on natin. Ayan. Naka-power tayo. Okay, kita nyo ba? Ayan, naka-on yung kanyang timer. Pero bakit ayaw umikot? Yan o. Okay, power off natin. Tapos tingnan natin dito sa ilalim dito. Okay, samantalang mga ka-DIY, pre-play naman yan o, pre-play naman o. Ayan, kung nakita nyo. Ayan, pre-play naman siya. At hindi naman sumabit yung kanyang preno para pagmulan ng ugong. Ibig sabihin, hindi sa preno nagmula yung ugong. Ngayon, mag-check na tayo sa mga wirings niya dito. Dito na yan sa mga wirings niya, sa connection na. Maaaring itong sira ang kapasitor or maaaring dito sa mga windings. Unahin natin sa windings bago sa kapasitor. Okay? Tara. Simulan natin. Gagamit tayo ng multitester ngayon. Bago natin daanan ng multitester, dadaan muna tayo yung mga ka-DIY dito sa cord. Explain ko lang muna sa inyo. Okay, ito yung ating AC cord or ating AC plug. Okay, ito yung line 1 at line 2.
or dalawang common. Dalawang common din po ang tawag dito sa dalawang ito. Okay? So yun, pagpasok dito, ito na yan, lalabas dito. Ito yan o, dalawa. Yan. Ito na rin yan, yung blue at saka brown. Okay, ito yung ating AC cord, yung dalawa. Yung blue at saka brown, ito yung dalawang common din. Okay? Hanapin natin yan, yung isang common papunta sa motor. Okay, yan o. Itong connection na itong blue nag-tap dito, kulay itim, papunta doon sa ilalim. Ibig sabihin yan, papasok doon sa ilalim, yan ang common ng motor. Yan ang una-una nating hahanapin kapag tayo ay magamit ng multitester. Tatandaan nyo ha. Ayan, dito sa kulay blue, pumasok sa motor, yan ang common ng motor. Lalagyan natin na tagging para matandaan nyo bago tayo gumamit ng ating multitester. Ayan, yan ang common ng motor. Ano naman itong isa? Ito sa kabila. Ito naman yung common ng timer. Ang common ng timer ay pumasok doon sa itaas yan. Yan ang common ng timer. Yan. Okay, ito yung in. Ito yung in. Ito naman yung out, yung kabila. Okay. So, balik tayo dito. Itong common ng motor, dyan tayo magsisimula sa pagtusok ng tester. Papunta dito sa ating starting capacitor dito. Ayan. Ito ay na-repair na. Ni-repair na ito ng iba. Yan, kaya nakalagay na lang dito ang electrical tape dahil may clip na lang ito. So nakadaan na ito ng repair. Okay? Walang problema dyan. Tayo nang magre-repair nyan. Okay? Kuha tayo ng multitester. Okay? So nakaselect ako sa extend mga ka-DIY. Tapos i-zero lang natin yung ating analog tester. Okay, yan. Naka-zero tayo. Okay, meron din kasi itong 0 ohm dito sa itaas. Dito. Yan o. Yan, sa modified kasi itong tester natin. Okay? Tara. Yung black test probe or red test probe natin, itusok natin doon sa common dahil magche-check tayo ngayon ng motor. Titingnan natin kung bakit umuugong. Okay? Ito kanina yung may tanda, ito yung common. Diyan natin itusok yung ating isang test probe dito. Kung naka-electrical tape man ito mga ka-DIY, pwede kayong magtusok dito sa wiring mismo. Pag ito ay nakabalot na ng electrical tape at na-repair na rin ng iba. Okay, yan. Nakatusok tayo dyan sa common ng motor. Ngayon, direkta tayo doon sa dalawang linya ng kapasitor. Ito yon. Ito. Okay? Kasi ang dalawang ito, kung susundan natin, ayan o. Ito, pumasok din ito sa motor. Ayan, isa. Tapos ito, pumasok din yan itong pula sa motor. Ito yung dalawang koneksyon ng running and starting. Kasi yung isa dyan, ito na yon sa common. Tatlo kasi sila dyan sa wiring na yan. Yan, tatlo sila dyan. Bale, ito yung common, starting, running. Ang starting mga ka-DIY ay pumunta dito sa, direktang pumunta dito, magmula sa motor, direktang pumunta sa kapasitor. Kaya ang tawag dyan ay starting. Yung running naman, dumirekta nga sa kapasitor, ayan, kung napapansin nyo, direkta nga siya sa kapasitor, pero mayroong nag-tap sa kanya ito. Okay, ito yung nag-tap sa kanya dahil yan ang magiging run or yan ang magpapaikot na. Yan, ito. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan o. Ito yung dalawa. Ito lang yung in, ito yung out. Ito yung sa timer natin, sa timer ha, ayan o. Okay? So balik tayo dito. Dito tayo ngayon magte-tester sa blue at saka red. Kasi ito yung starting at running. Ang iti-test natin dito yung motor muna. Okay? Tara. Okay mga ka-DIY, tanggalin natin itong electrical tape at dito tayo direktang mag-tester. Kasi minsan pag walang electrical tape yan, ganito yung kalalabasan niya no. Yan, nakaganito pa, nakaipit. Ayan. So dahil ito yung naka-repair na ng ibang tao, ngayon naka-electrical tape na siya. Ngayon tatanggalin natin itong electrical tape at dyan tayo mismo mag-tester. Okay? Tanggalin natin to. Tape. Yan. Tapos yung kabila tanggalin natin. Okay? So yun, tanggal na. Yamang nakatusok na yung isang test probe natin to sa common dito. Ngayon, direkta na tayo dito sa kabila, sa mismong kapasitor. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ayan, walang palo dito sa ating tester. Kita nyo, walang palo. Ibig sabihin, ang linyang ito papunta sa motor, may putol na yung motor mo doon sa kabila. O may putol itong linyang ito, may putol doon sa mismong pinaka-winding or tanso. Yan, diyan mo madetect nga ito ay ang may problema yung motor. Doon naman sa kabila, dito,
sa starting, running pala running. Ito, running to. May palo. Nakita nyo kanina yan, oh. May palo na kagad yung ating tester. Yan yung na-reading na kanina. Nasabi kong buhay pa yung running. Yan, buhay yung running line. Dahil ang linyang ito papasok, papunta doon sa motor, buo pa yung coil niyan o pinakatanso. Ngunit dito sa kabila, wala. Sa starting. Yan. Okay? Yung starting niya, putol sa loob. Ibig sabihin, yung kabilang linyang ito, may damage yung kanyang coil o yung kanyang windings doon sa loob. Diba? Napakadali lang kung mag-tester. So, ang papalitan dito mga ka-DIY, itong motor. Pwedeng remedyo, pwedeng palitan. Okay, hindi pa tayo nakapag-test ng kapasitor, pero dito pa lang alam na natin kagad kung saan ang problema. So, ibig sabihin, yung motor ay papalitan na or pwedeng i-repair o remedyo. Okay, ulitin natin yung pag-test. Starting, isang connection lang ito. Yan, starting, tandaan nyo walang palo sa starting. Sa running ang may palo. So, ibig sabihin, palit ang motor or repair ang motor. Ngayon, magpuputol na tayo ngayon. Okay? Magpuputol tayo ng wirings para matandaan nyo kung paano magbalik pag magkabit lang tayo ng panibagong motor or panibagong makina. Okay? Oras na para magputol tayo ngayon at tandaan nyo mga pinutulan natin. Okay? Unang putol sa common dito. Common. Common ng motor. Cut tayo dyan. Yung pumasok, magtira lang tayo ng konti. Pwede tayo magputol dito. Pwede rin natin tanggalin mismo dito at ibalik natin. Ngayon, para sa beginner, putol tayo dito. Yan. Okay, tandaan natin. Yan, common. Pinutol lang natin yung common. Ngayon, ito, tandaan natin or magtira tayo. Ito naman yung linya sa starting. Starting dahil isa lang. Yan, starting dahil isa lang. Tapos yung running, putol din tayo. Ito. Tatlo sila dyan. Running. Starting ang isa. Okay? Para sa pagbalik natin mamaya, mabilis nating matandaan. Ito na yung connection ng motor na 3 piraso na naputol na natin. Ngayon, magpapalit na tayo ng panibagong motor. Ibuhol na lang natin ito. Yan. Ibuhol na lang natin. Tapos, yan. Direkta tayo dito sa itaas. Dito sa pinaka preno ng motor. Ibaba natin yan. Tapos kalasin natin ito sa taas. Tatandaan nyo yung mga butas na bawat sa pagkakalas dito. May mga butas yan, tatandaan nyo. Okay, naibaba na natin yung pinaka preno. Preno ng motor. Then sumunod, tatanggalin na natin yung nut and screw. Nut and bolts, yon. Doon sa itaas, yung itaas lang tatanggalin natin. Yung sa ibaba, wag na. Yun lang. Okay, kung minsan, pwede rin tanggalin yung sa kabila. Okay, then, pag natanggal na natin yan, sunod natin yung screw dito sa gilid. Okay, ito sa mga gilid niya, doon. Sa gilid, tatanggalin natin yan. Sa ilalim minsan. Tapos, iligpit na natin yung ating tester. Ayan. Okay. So, yun. Kuha na ako ng panibagong motor din. Palitan natin ng bagong motor ito. Okay, bali natanggal natin yung mga screw. Medyo pinahirapan pa ako kasi medyo kalawangin na yung gilid. Tapos, ayan, 8mm. Gagamit tayo para doon sa gitna. Tatanggalin natin yung isang nut and screw. Ito. Ayan. So, 8mm yan at saka 10mm minsan. Okay, tanggalin na natin yan. Pagkatapos matanggal ito, ang susunod na gagawin, bubuhatin natin ito. Tapos itumba papunta rito. Okay? Ganun lang gagawin natin. Punta tayo dito sa itaas. Pagkatapos, ugayin natin ito pa itaas to. Bilayan natin. Yan o. Yan. Okay, sasama na yung pa itaas. Then patumbahin na lang natin. Papunta rito. Okay? Tumbahin ko lang muna. Yan na, tumba na natin. Yan itong magiging posisyon niya. So yun. Okay? Ngayon, kakabit na tayo ng panibagong motor. Okay, bale ito yung dalawang klase ng motor natin mga ka-DIY. Meron kasing motor na kapag lalo na sa pag-online kayo bumili or sa mga Shopee or Lazada kayo bumili ng mga klase ng mga motor, alamin nyo kung wide or ganito, malapad or makitid. Ito, malapad itong butas. Itong butas malapad. Ito kasing isa ay makitid. Ganito. Okay.
Yan o, maikli. Compare dito sa kabila, malapad. Yan o. Okay. Nakita nyo yung butas niya. Yan. Isa yan sa kung bibili kayo ng motor sa online. Tapos, check nyo muna yung sirang motor bago kayo umorder sa online. Pangalawa, i-check nyo kung alum or copper. Kasi kapag copper, mas matibay sa init, mas maganda at maganda ang performance ng mga copper. Ito kasi alum. Okay rin yung mga alum, wala din problema. Parehas na naman sila motor, nga lang mas matagal talaga sa init ang copper, kaya mas prepare na gumamit na lang kayo ng copper kung pang sarili nyo na lang naman. At depende kay customer kung anong pipiliin niya, kasi medyo pricey ang copper compare sa mga alum. Okay? So ito lang yung nakayanan ng customer, alum. So alum yung ibibigay natin sa kanya. With warranty na rin po. Okay? Ngayon, kabit natin to. Dahil yung design noon ay wide, so wide yung ilalagay natin or malapad. Ito yung gagamitin natin. Okay? Tara. Okay, meron pa tayong isang tuturo mga ka-DIY. Ito. Yung gagamitin natin mga ka-DIY na capacitor sa kanya ay 5UF. Nakasulat naman dito o naka-indicate na CAP o ibig sabihin cap, capacitor. 5UF, ibig sabihin 5UF yung gagamitin nating starting capacitor dito. Okay? Pagdating naman sa connection mga ka-DIY dito sa blue. Yan o, common ng blue. Yan ang magiging common natin yung blue. Dahil dito sa kanyang nakalagay naman dito sa bilog na M, ibig sabihin yan ay motors. Ito na yung motors na yan. Itong linyang ito, yan na walang sinabitan, ibig sabihin yan ay common. Yan o, walang sabit yan. Direkta talaga dito yun o. Direkta yan, direkta. Ibig sabihin yan, yung blue ang magiging common natin. So tatandaan natin yung blue. Ito yung blue ang magiging common na. Okay? Tapos, yung magiging starting natin, yan o, starting. Ibig sabihin yung maikli na yan na portion na nagdirect. Itong dalawang guhit, ito yung capacitor line. Yung dalawang guhit na yan. Okay? Yung dalawang maliit na yan na symbol. Yan ang capacitor. Itong direktang ito, ibig sabihin yan ang starting o starting capacitor natin para sa capacitor direkta. Ito yan, yung green. Okay? Tatandaan nyo ha. Starting natin yung green o yung linya na direkta pa capacitor. Papuntang capacitor. Okay? Yung green ito. At yung magiging running naman natin, ito yung gray. Okay, ito yung gray oh. Gray. Yan. Ito. Lumabas siya. Pero meron nakasabit sa kanya. Ibig sabihin yan ang magiging running natin. Yung gray. Okay? Tatandaan na. Gray ang magiging running. Common natin yung blue. Starting yung green. Running ang gray. Okay? Yan, tatandaan nyo at i-take note nyo kung kayo ay nakakapanood ng ganitong klaseng video. Magagamit nyo ito sa DIY or kayo ay mag-umpisa na mag-repair. Okay? Para sa inyo ito mga beginner. Alasin natin ito. Tapos kukopyahin natin ito. Tatandaan nyo ha, itong pinaka-preno sa itaas, kukopyahin nyo. Kasi minsan yan, baka maligaw yung preno nyo. Dito yung malagay yung preno sa kabila. Okay? Tatandaan nyo. Dito tayo magkakalasuna sa paa. 3. Tapos sumunod dito para matanggal natin yung screw na nakatago dito sa preno. Okay, sa kanyang clutch. Okay, tatagalin natin ito. Tara, tanggalin ko lang muna. Okay. So ayan mga ka-DIY, bali natanggalan natin lahat ng screw. Ito natanggal ko na rin. Tapos ito, yung posisyon ng ating brake, lagi natin tatandaan at huwag natin kalimutan. Okay, pati yung posisyon ng ating motor, tinanggal ko na. Ayan. Ngayon, salpak natin yung panibagong motor. Ito. Yan. Tapos yung wiring, itong wiring niya laging nasa likuran. Ito yung pinakalikod. Ito yung pinakabutas sa likuran. Diyan natin iposisyon yan pag ganito. Okay? Yan, ikabit natin dito. Pagkatapos nyo mga ka-DIY na maipesto ito, saka nyo isukat itong lock. Kasi minsan yan umiikot. Okay? Minsan umiikot. Ganito. Yan, okay lang yan pag ganito. Okay? Yan. Yan yung magiging posisyon niya. Okay, minsan kasi, nung bago pa lang ako, dito ko minsan nalalagay. Kaya ito, minsan, hindi ko na ipipreno. Kaya minsan, bukas na naman ako. Okay? Para hindi kayo mahirapan, yan, iposisyon niya na kagad. Kasi yan, may mga butas na paglalagyan natin mamaya ng screw. Ito rin sa kabila. Yan. Ito. Okay? I-screw ko lang lahat yan. Tapos,
balik natin at pandarin natin. Okay? Okay, natapos natin i-screwan mga ka-DIY. Tapos ilalagay natin yung preno sa itaas. Ayan. Okay, ayan mga ka-DIY. Bali tapos ko nang ilagay yung kanyang mga screw. Ngayon naman, testing natin yung kanyang brake. Ito. Okay, paikutin natin. Tapos preno. Ayan. Okay. Yan, so takpan ko na ito mga ka-DIY. Tapos testing natin kung gagana siya. I-set up pa natin ito sa likod sa mga wirings. Okay? Tara. Okay mga ka-DIY, ngayon sa connection na tayo ngayon. Unang gagalawin natin ang common. Ito, yung may palatandaan kanina. Okay, luwagan natin yan. Okay, tapos tanggalin natin ito. Dahil ito yung common. Ito na yung common ng motor. Sa kabila naman, ito na yung common ng timer. Okay, dito tayo sa common ng motor. Base doon kanina sa diagram, ipapop up ko na lang yung diagram ulit dyan. Yung nagiging common natin dyan ay kulay blue. Okay? Ito yung kulay blue yung magiging common natin. Kaya ilalagay natin yan sa common. Okay? Once na ma-install na natin o makabit natin ang common, diretso tayo sa dalawang linya na ito. Ito na yung running at saka starting. Yung starting natin dito mga ka-DIY, yung kulay green. Yung starting, ibig sabihin direktang kapasitor. Isang linya. Okay, ito. Yung kanina. Yan, itap natin dito. Yan. Starting line. Linya para sa starting kapasitor. Okay, nakabit na natin. Ito naman yung gray. Yung gray, yun ang running kanina. Kaya ilalagay natin doon sa kabila dito. Ayan. Ngayon, tapon na natin. Okay, dito. Running tatlo sila dyan. Yan. Once na mapaikot na natin yan, tingnan namin yung connection ha. Yon. Okay, yon. Once na mapaikot na natin yan, kapag yan ay mahina, saka na tayo ngayon magpalit ng kapasitor. Ito. Saka na natin palitan dahil para hindi tayo malito sa connection. Ganun lang po ang ginagawa ng isang beginner. Kapag ka master na, kahit tanggalin mo yan lahat, walang problema dyan kasi master na yung gagawa. Ngayon kasi ang video ito ay pang beginner. Ayan. Kung humina, saka ka na dito magbunot o magpalit ng kapasitor, saka mo tanggalin para hindi ka malito kapag ikaw ay gagawa na ng pang sarili mo lang o pang DIY. Okay? Tara. Ngayon tapos na natin i-set up, temporary tape ko lang muna ito, tapos saksak natin at i-try natin. Okay? So bago yon, ikabit muna natin uli ang preno niya ito. At yung sinabi ko kaninang palatandaan sa mga butas dito, may number of yan sa mga butas na yan, kung saan nyo tinanggal, yun yung ibabalik. Okay? Tapos itaas muna natin yung pinto sa itaas. Ayan, itaas muna natin yung pinto. Saka natin ikabit yung preno sa ilalim dito. Yan, salpak natin dito sa mismong holder. Tapos saka naman dito ilalagay. Okay, nakabit na natin yung kanyang brake. Mga ka-DIY, pag nakaangat itong pinto niya sa itaas, kailangan yung magiging resulta dun sa motor, dun sa pinaka-preno niya, no, kailangan hindi ito gagalaw. Ito. Yan, hindi ito gagalaw. Yan, oh, matigas, oh. Yan, matigas. Yan, matigas ito. Itong pinaka-shaft niya, shafting, matigas dapat yan. Ngayon, kapag nakasarado naman yan, kailangan dyan na siya gagalaw. Okay? Yan, oh. Gagalaw na siya. Yan. Taba? Saka na siya makakagalaw. Yan. Kita nyo, gumagalaw na siya. Yan. Ganyan dapat. Okay? Ngayon, testing na natin. Lalagyan ko lang muna ng electrical tape, tapos testing natin. Okay mga ka-DIY, hindi ko pa siya nalagyan ng lock, pero okay lang yan kasi titesting ko pa yan mamaya. Kung pag tumulo ng tubig, ibig sabihin magkakalas pa rin ako mamaya. Tapos titingnan natin yung veloset doon kung may tagas. Kaya pinagbulan ito ng sira ng motor. Okay, saksak muna natin itong easy cord natin. Yan, power tayo. Then saksak muna natin dito. Tapos on natin yung timer. Ito on. Yun. Kung napansin nyo mga ka-DIY, okay na. Yun. Loadan na lang natin to ng may tubig na damit para matesting natin, para makita natin kung tumulo doon sa ilalim.
Okay, patayin ulit natin. Patayin muna natin dito sa outlet. Okay, patayin muna natin. Once na may tumulo dyan, ibig sabihin, magpapalit tayo ng below set o yung guma doon sa itaas. Kasi useless din yan mga ka-DIY. Kung magre-repair kayo o magpapalit kayo ng motor, tapos hindi nyo alam na may tulo pala doon sa below set, wala din, useless din yung motor na kinabit. Okay? Ngayon maglo-load tayo na may tubig. Damit na may tubig. Okay? Tara. Okay yan mga ka-DIY. Lalagyan natin ng tubig. Yan, may tubig. Okay, load natin. Tapos, sarado natin. On natin yung ating timer. Okay, tapos ito switch. Okay. So, ayan mga ka-DIY, okay na. Yun. Okay. Ayan na. So yan. Yan, tuyong-tuyo na. Okay, dry na yung damit. Ay, yung ating pamunas, dry na at saka maganda na rin. Okay. Sasarado lang natin ito mga ka-DIY tapos testing ulit. So ayan mga ka-DIY, normal na. Okay. Yun. Okay. Patayin na lang natin. So ayan mga ka-DIY, bali 3 linggo din tayong hindi nakapag-upload ng video dahil sa malakas na ulan at saka marami tayong nilakad na mga papers sa ating mga importanteng gawain, mga importanteng bagay. Okay mga ka-DIY, hanggang dito lamang at maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video ito para sa mga baguhan na nagdi-DIY. At salamat na rin sa Panginoon mga ka-DIY kasi binigyan tayo ng kaalaman na may babahagi natin sa inyo na magagamit nyo sa araw-araw at sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat. Comment down below mga ka-DIY para may shoutout tayo sa mga susunod nating mga picture uploads. Hanggang dito lamang, JM Tutorial. Mas and Happy New Year na rin sa lahat sa inyo at ingat kayo palagi. Bye-bye!